Magandang araw sa inyo mga banateros. Ay grabe ho itong si Castro. Talagang binastuso ang Iglesia ni Cristo. Nako, hindi maganda yan. Nako madam, hindi maganda yan. Huwag niyong subukan. Siguradong meron kayong nako. Sabagay. Wala tayong magagawa dahil kayo ay isang child abuser. You are a convicted by the court as a child abuser. Hindi ko nga alam bakit kayo nasa kamera eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo nilagay dyan eh. Hindi kayo nilagay, binoto. Hindi ko maintindihan at dapat tinatanggal na kayo eh. Yun yung wala namang conviction. Tinanggal nga dyan for ethics eh. Kayo pa kaya convicted. Sa madaling salita, guilty. Beyond reasonable doubt that you are a child abuser. Ididiin ko pa, child abuser. At hindi po ako nagsabi niyan, korte. Korte po nagsabi sa madaling salita na patunayan, may mga witness hanggang nagkaroon ng cross-examination at sinabing ikaw ay isang nang-aabuso. Yun ay ikaw ay convicted. Kaya, alam nyo madam, kung meron mang may karapatan, wala ho kayo. Sigurado ako doon. Negative po kayo. Hindi nga ako kayo zero eh. Negative po kayo. Talagang kayo ay walang karapatan. Pakinggan natin kung papaano binanatan ni Castro itong Iglesia ni Cristo at binara naman siya ni Panelo. Yun. Iba talaga tong abogado na matalino na to, hindi katulad nung isang bobong abogado na disbar 2 beses. Lakas makasabi nung animal na yun, bobo daw tayo mga DDS. Ikaw nga, 2 beses ka na disbar eh. Anong tawag sa'yo? Mas bobo ka pa sa tanga. Di ba? Panoorin natin ito. Panoorin natin itong banat ni Castro. Tingin. Ikaw, Sec Manelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of, pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yun. Pressure yun, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, simbahan. Ako, yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yun, kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oo. Tapos yung sa Luneta, malaba. Although, Ito si Attorney Panelo talagang ginagano niyo pa yung mga kakasama niya. Kasi yung kasama niya dito, yung nasa kaliwa, yung ICC na ewan ko, prosecutor, abogado, di ko alam kung anong ba posisyon niyan. Nanggugulo na. Pero yan, makakaliwa yan. Alam na natin kung ano ibig sabihin ng makakaliwa. Di ba? Alam natin yan. Yan ay parte ho ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Alam na ho natin yan. Matik na yan. Gago! Kaya pa na yan tingin niya dito. Alam mo ba naman, si Sec Panelo, masungit pa naman yan. Maano pa naman yan. in support of the president, pero effectively are supporting sana also. Pero ikaw, Sec Panelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao? Alagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi kakalaw yan. Kung ang tao, wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao na dyan. Hindi mo mapapalabas siya. Kayo, Congressman Castro. That's a good answer. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, kasi tinatanong siya kung may ano ba, meron bang value yung marami ang umaten sa INC. Ang sagot niya kagad, importante yan. Kasi nga, tandaan ninyo, ang military, hindi ho yung gagala without the people. Bakit ho kanyo? Sandali. Ibig mo bang sabihin, banat ba'y nag-i-incite to sedition si Panelo? I don't think so. You do not understand the Constitution. If that's the way you think. Kasi kung babasahin ninyo sa ating konstitusyon, ito, Google natin, AFP. AFP. Fernandez, hindi F, Hindi P, hindi pala P. Baka mamaya AFP yan eh.
AFP. Okay? Eto ho, sabi sa ating konstitusyon, chatamate. Eto ha, sabi pa nga ng what is the constitutional norm of, the armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yan ang nakalagay dyan. Nasa section 4 po yan. Kaya nga, chatamate, kasi hindi ko makita yung eksaktong nasa yung konstitusyon natin yan eh. Kasi para mas maintindihan ho natin na hindi ho nag-i-incite ng sedition si Panelo. Yan po ay nakalagay sa section, I think section, wait. Ito lang. Nasa, yan. Sa 1987 Constitution, Article 2, Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Ibig sabihin, tayo ay mas mataas. Tayong mga Pilipino, tayong sibilyan, mas mataas tayo over the military. Supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. It doesn't say protector of the government officials or the politicians. Sabi dito, it is the protector of the people and the state. Its goal to secure the sovereignty of the state and integrity of the nation. National territory. Ayan po, ibig sabihin, ang kanilang trabaho, protektahan ng tao at yung state. Ang goal nito, yung sovereignty ng ating territory. Yan po ang trabaho ng AFP. Sa madaling salita ho, mga kababayan, in a simple and layman's term, ang mga sundalo, ang Army, AFP, Armed Forces of the Philippines, na andyan sila to protect the rights of every ordinary citizen. Especially yung talagang Kaya nga, pag nagsalita na ang taong bayan, that's the time na sumusunod. Sa madaling salita, yung will of the people, yan po ay command sa AFP. Kaya nga sabi ni Panelo dito, napaka-importante na hindi gumagalaw ang AFP without the will of the people. Kung ano ang talagang saloobin ng majority ng mga tao. Napaka-importante tao. Kaya hindi mo pwedeng ibaliwala ang nangyaring rally. Kasi yan po ang damdamin ng tao. And, sabi nga sa Section 3, civilian authority is at all times supreme over the military. Maganda ho nga maintindihan natin yan. Kaya hindi ho inciting to sedition ito. Sinasabi lang kung ang boses na ng taong bayan ay ganito, dapat pong sumunod ang ating mga kasundaluhan. Do you think that... noong rally sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. So, tinatanong kasi yung rally na naganap sa kanila. Ang sagot niya, hindi, meron pa tayong mas malaking rally. Ano? Bakit? Aminado ka ba na nilangaw talaga yung rally nyo? Kasi pag tinanong mo mga INC tsaka yung iba pang dumalo nung nakaraang prayer rally, wala silang sasabihin, hindi, meron pa kaming next na mas malaki. Ikaw, tinanong ka tungkol sa rally nyo, ano sagot mo? Hindi, meron kaming mas malaki sa January 31. Bakit ganun ang sagot mo? Kasi alam mong nilangaw kayo, di ba? Alam mong walang nagpunta nung nakaraan yung rally. Pautot ninyo, bilang lang siguro yun. Sa tingin ko nga, mga organizer lang yun, tsaka yung mga vlogger na gustong kumita eh. Di ba? Talay. At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari. Nako! Ayan ang unang banat. Malinaw daw ito.
Hindi ito nagkukunwari. Sandali lang, Franz Castro, ha? Mawalang galang na, di naman kay kagalang-galang. Paano nangyaring nagkunwari ang Iglesia ni Cristo? Ang linaw ng kanilang sinabi, we are against the impeachment of the Vice President. Ang linaw, no? Wala nang lilinaw pa doon. Wala nang lilinaw pa doon. And we support the statement of the President because he is also against the impeachment of the Vice President. Anong malabo doon sa pinag-uusapan? Bingi ka ba? Bulag ka ba? Sorry po hindi ako sa nanlala ito sa may mga kapansanan. Pero, anong doon na malabo? O baka naman nakita mo, nabasa mo, o tanga ka lang talaga? Nagtatanong lang po. Ang linaw po kasi ng sinabi ng Iglesia ni Cristo. And other issues such as economic problem issues, mahal ng bilihin, ang linaw ho eh. Alam mo, kaya nga sinasabi natin paulit-ulit this is not about Marcos and Duterte. This is about taking care of every Filipino na napababayaan na because of the politics of Romualdez. Basic ko yun. Alam mo, madam, ang mga Duterte, tahimik po yan. As a matter of fact, hindi ho lumalaban yan hanggang hindi mo na talaga grabe ho yung mga akusasyon yung kasinungalingan. Matagal na po. Kita nyo naman, di ba, sinabi ni VP Sara Duterte, there was a time na magkasama sila ni Marcos na nainis siya doon sa humingi ng relo tapos hindi binigay. Di ba? Nagsalita po ba si VP Sara doon? Hindi. Binanatan niya ba ang kanyang partner na presidente? Hindi. Ganun no ang mga Duterte. Kailan lang nagsimula na bumanat si VP Sara Duterte? Nung iniipit na siya ng mga balalay ni Romualdez sa Kamara. Kung saan, kung ano-ano nang binibintang, puro kasinungalingan na, pinakikialaman na hindi dapat pakialaman, that's the only time. That's what we call politicizing. Bakit to ginagawa yun? Kasi nga, alam naman natin ng lahat, wala naman siguro bobong Pilipino na magsasabing hindi niya alam na tatakbo si Romualdez presidente. Pero ako gusto kong tumakbo yung mama na yun eh. Kasi pag tumakbo yung mama na yun, ako 100% sigurado akong tatakbo si VP Sara Duterte. Sigurado ako. Yun ang talagang trigger point na tatakbo si VP. Alam mo si VP Sara Duterte, hindi ho yan napatunayan natin noong 2022, hindi po siya sakim sa kapangyarihan. If she is greedy sa power, kanya na ho ang presidency noong 2022. Bakit? Mantakin mo yung tatay niya, ang taas. Mantakin mo, people were expecting na siya na ang tatakbo na presidente susunod. And they want continuation from PRRD to Vice President Sara Duterte. Gusto nila yon. As a matter of fact, sa survey yan, ang taas niya compare sa mga susunod. Malayo pa nga si BBM noon, I think 3rd or 4th. Talagang napakataas ni VP Sara Duterte. And yet, nagbigay daan siya kay Marcos. Sabi niya, hindi, okay lang. Hindi ko naman yan. It's not my dream. It's not us na yung gusto namin sunod-sunod. Ayaw nila niyan. Di ba? Paano ko pa masasabi sa inyo? Ano pa masasabi ko sa inyo kung bakit gano'n ang mga Duterte? Isipin mo, nung naalala nyo, nag-aaway yung between Cayetano at saka yung si Velasco. Naalala nyo nun? Sabi nung ibang mga congressman, sir, para wala nang, ito suggestion nila kay PRRD, sir, para wala nang gulo between Velasco and Cayetano, better kung ang speaker yung anak mo na lang si Pulong Duterte. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, pag siya naging speaker, I will resign as a president. Publicly niya sinabi yun. Mantakin mo. O ikaw ba naman si Pulong? Tatakbo ka pa ba? Na, ibig sabihin, ipipilit mo pa ba na mag-speaker ka? Kasi sa totoo lang, at that time, tayo lang siya. O kaya yung mga kasamahan niya, gusto namin si Pulong. For sure, grabe ang boto dun. Kasi Duterte yan. Pero wala. Ngayon, ang kapal ng mukha ni pinsan. Walang delikadesa. Mantakin mo. Mantakin mo
Hindi na nahiya. Yung pinsan niya ang presidente. Tapos siya nag-speaker. Di ba? Ay, naku, pambihira, oo. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan ito po ay senyalis na magpakumbaba ang ating Vice President. So what do you mean, Banat Bay, kung makumbaba siya? Simple lang, ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng gulo. Gusto niya trabaho lang, trabaho. Kaya lang, dahil sa pamumulitika nito ni Romualdez at ng kanyang mga alalay diyan sa Kamara, nagkagulo bayan. Nagkahati-hati. Nawasak ang kapayapaan. At malinaw doon yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. Tama na ang politika. Intindihin na natin ng taong bayan. Grabe na ang paghihirap ngayon. Kayong mga congressman, instead na magtrabaho kayo, iniistorbo nyo ang bawat departamento, pinatatawag ninyo ng walang kwentang hearing para masiraan lang. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yun ang pamumulitika na gustong mahinto ng Iglesia ni Cristo. Malinaw sa malinaw. Walang pagkukunwari na tulad na sinasabi mo, Franz Castro, the child abuser. Convicted siya, Parang peace, di ba? Ito, direct. Parang peace. Talaga naman yun na naman talaga wala naman na iba. Narinig mo ba na sinabi ng Iglesia ni Cristo na bumaba ka, Marcos? Wala. Mag-resign ka, Marcos. Sa matter of fact, kasama pa nga sa prayer nila si Marcos Kahit alam ko yung iba, ayaw Pero ganun sila Hindi wala akong Ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa Ang linaw nun, sinabi naman nila ayaw nilang matanggal sa posisyon si Sara Duterte. Anong pinagsasabi mo? Ano ba? Doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Bakit yan pala Bakit kaya na sa Luneta? Bakit dyan lang sa EDSA? Malitang EDSA ride Grabe ka naman. Grabe ka naman mapanlay. Bakit hindi kayo sa Luneta na makitang langaw kayo? Bakit kayo sa EDSA? Sir, ako nang sasagot sa'yo. Sek. Yun yung sa EDSA. Nagmukha silang langaw Luneta pa kaya. Hindi, grabe yung sila. Nakita nyo yung picture dun sa EDSA? Ay, naku, hanapin natin. Mamaya, pakita natin. Nagkukunti lang darating. If pare, risk kasi ng EDSA ito. Parang... Eto na naman si tagapagtanggol ng mga Hindi kasi pare Hindi. Bakit? Ba't di na ginawa sa New Era? Hindi, kasi yung dahilan mo, sablay Sa totoo lang, sablay. Pare kasi kaya sa EDSA Shrine kasi nandun yung simbahan. Bakit hindi ginawa sa sentral ng Iglesia ni Cristo? Na dati naman nilang ginagawa. Naalala ko yan kasi taga-Fairview ko dati. Pagka-anniversary ng Iglesia ni Cristo, sarado lahat kasi nga doon sa may New Era, ewan ko, sorry pasensya na sa Iglesia, di ko po alam kung hanggang ngayon doon pa rin ang sentral ninyo. Pero naalala ko yan, nung kabataan ko, bata pa rin naman ako ngayon. Pero nung kabataan ko talaga, kasi taga dyan ako UP ako. UP Diliman, pasensya na, ganun talaga, pautakan lang Totoo. Tapos Claret din ako. So talagang, tas taga-Fairview ako, dadaan ako dyan sa New Era. Tuwing anniversary, hindi sarado lahat ng karsada dyan. Pwede naman nilang gawin doon. Bakit nila ginawa sa Luneta? Kasi they are expecting more. Not just 1 million. Kasi sumama yung iba Kaya nga umabot ng 1.8 mantakin mo. So yung logic mo, attorney, ewan ko sa'yo, sablay. Yung dahilan mo sablay. Hindi kasi nandun yung parish priest kaya sa EDSA ginawa. Alam mo, madam, buti hindi ako naging abogado. Pag ako abogado, mas lalo ka mayayari. Tuloy. Pasok. Pasok.
volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta makikita mo. Kasi ito, di ba? Ay, tay. Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB. Hindi Naksan! Sa terda. Tapos gumaganon-ganon na naman yung katabi ni Panelo. Okay. Papalusot pa kayo. Pupusta ko, lalangawin din yung 31 nyo. Bili kaya ako ng drone, no? Para magpalipad ng drone doon. Sigurado ako lalangawin kayo. Pasang Bonifacio. Kasi as you said, yung Sabi ito sa Luneta yun. yung sa 31 sabi mo, di ba, pro-impeachment. Pro-impeachment. Anti-impeachment yun eh. It's Court of Marcos call. Makikita kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, Yaw! hindi naman paramihan yun, ano? Naksa- Pero kung titignan nyo naman Hindi daw paramihan. Di wag na kayo mag-rally. Ang hilig nyo mag-rally, yung mga na nakatakip yung pagbumuka. Bakit nyo pinapakita yon? Kasi gusto nyo masabi sa taong bayan na marami na ang may gusto nito. Merong advocacy ang ganito. Kaya kayo nagrarally. Masasabi, hindi naman paramihan yan. Porket konti kayo, hindi na paramihan. Franz Castro, kaya ka na lang natatalo sa kaso nyo. Sa bagay, di naman ikaw yung abogado. Pero gayon pa man, kita mo sablay yung mga dahilan mo. dumalo doon sa dumalo doon sa 13 for peace kasi for peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues. Matanong ko lang sa inyo, ma'am. For peace. Para sinasabi ni Franz Castro, yung sa amin anti-BP Sara talaga. Dito kay sa iglesia for peace daw. Oo, pero malinaw doon, it is a support na hindi matanggal si Vice President Sara Duterte. Alinaw ho noon. Kaya nga sinabi nila anti-impeachment. Ano bang mas lilinaw doon? What's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito kasi nagsalita pa nga doon, di ba, si Congressman Marcoleta at talagang i-debunk ko natin itong argumento niya. Number one, ako mismo nagpunta ako doon. Kinuwento ko sa inyo. Tumakaso ako doon. Although, taga-SMNI ako, so dapat doon kami sa media area. Kasi kaibigan ko yung mga iba doon eh. Doon si Yorme. Actually, ang talagang pinuntahan ko doon si Yorme. Hindi ko alam kung yung mga senador pala nandun din. So pumunta ako. Alam niyo ba ang setup? Yung mga politician hindi nakikita. Nandun sila sa stage, nasa likod ng stage, merong malaking harang, hinarangan talaga para hindi ma-politicize. As a matter of fact, nandun pa yung isa sa mga tumatakbong senador under Marcos, si Tolentino. Nandun din, alam ko pumunta rin si Hani Lacuna doon. Magkakaibang partido, magkakalaban sa politika, nagpunta din doon. Kasi nga, the battle cry is tama na politika. Tama na ang politika, asikasuhin na natin ang dapat asikasuhin. That's the battle cry of the INC. Di ba? So, hindi yung politika yun. Bakit daw pinagsalita si Marcoleta? Pinagsalita po kasi siya, unang-una, taga-iglesia ni Cristo siya. Pangalawa po, aside from taga-iglesia ni Cristo siya mismo na witness niya na yung politikang ginagawa sa Kamara na nilalabanan ng INC through this rally, ipinaliwanag niya sa mga kapatiran nila, ito ang nangyayari sa Kamara. As a matter of fact, ang linaw doon, we are not against the impeachment per se. What we are against is yung process na ginawa. Yung pag-abuse ng mga process. Yun yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na pinaliwanag din naman po sa perspektibo ng isang taong nasa loob mismo ng Congress. Kasi yun ang nilalabanan ng INC at that time. The politicizing of everything, tapos yung walang pagdaan sa due process, yan ang nilalabanan. Yan po ang sinasabing tama na yan.
ang asikasuhin natin pangangailangan ng bawat Pilipino. Economics. Economy, sorry, not economics. Economy. Yung economy natin pabagsak ng pabagsak na dumadaus-dus na. Paano natin nasabi? Pambira naman. Presyo na lang ng bilihin. Kamatis, 30 pesos. Di ba? Minsan umaabot pa ng 40. Oh. Di ba? Yung pa lang, alam na ho natin na yun talagang pinaglalaban at walang politika doon. Wala naman pong tinaas ang kamay, wala naman pong pinagsalitang iba. Alam niyo ho ba na hindi ho nag-imbita ang Iglesia ni Cristo? Napakinggan ko yan eh. Sila ho ay pumupunta lang ng kusa mga politiko. Pumupunta lang sila in support. Ibig sabihin, they were there not as a guest, but as a participants. Siguro naman, kalayaan ng bawat Pilipino, according to our Bill of Rights, na kalayaan ng bawat Pilipino, including politician, na ilabas nila ang kanilang expression. Freedom of speech. Hindi nga ako sila nagsalita eh. Pero man lang yung kanilang presensya ay pagpapakita ng kanilang expression na ayaw na nila ng politika at ang gusto lang nila ay maayos ang ating bayan. Yun po yun. As a matter of fact, siguro may mga DDS din nagpunta doon. Malamang sa malamang, di ba? Pagka binabanggit yung pangalan ng presidente, naaasiwa. Di ba? Yung iba, aminin na natin, yung iba mga nagpunta doon. Oh. Pero gayon pa man, paulit-ulit, pinapanalangin pa ang presidente ng Pilipinas. It is not against Marcos. It's not politics. It's really the problem. Nilambas niya yung Quadcom, yung ginagawa namin sa Quadcom. Kaya kasi palpak talaga eh. At nandoon din yung mga candidates ng Duterte, 'di ba? Na nandoon pa sa harap. Kaya talagang political ito. Kaya, Attorney Conti, if you were... Are you there? Nasa harap sila pero nakatakip. Nakita ko yun eh. Kasi alam mo kung bakit? Lumapit ako sa kanila eh. Bakit ako lumapit? Kasi wala namang camera, di makikita ng tao eh. May picture pa nga ako eh. Dandun mismo sila nakaupo sa parang, anong tawag doon? Yung hagdan doon. Yeah? O, di ba? O. to run for politics, or if you are a current politician or public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? Sa 31, nandun ako. Ako po, actually, nominee ako ng Bayan Muna. Ayun! Tablado yung... Hindi nakuha nito yung yung pinupunto ng host eh. Kasi sinabi nitong ni Castro, kita mo nga, dami nga politician dyan. So, political yan. Biglang yung host na sabi, ikaw, kung sakaling politiko ka, pupunta ka ba sa mga rallying ganyan? Oo naman, proud pa siya, January 30, diba? As a matter of fact, nominee ako ng Bayan Muna. So, ibig sabihin, talagang kayo ay namumulitika. Yan ang sinasabi ninyo. Di ba? Proud na proud pa kayo. Number 5. Kasama ko po dyan si Attorney Nery Colmenares, si Attorney Ferdy. Ayan. Nag-promote pa. Kaya Bayan Muna, laglag natin yan, ha? Yung Bayan Muna na yan. Mga kababayan, let us not just campaign for people that we want. Kung sa Senate, o kaya mga party list, o kaya mga congressman natin. Pwede naman tayo mag-campaign against these people. Tingnan mo, boboto mo ba yung ganyan? Hindi na boto yung mga ganyan, ha? Ni Caloy Zarate, and then ni Ferdy Gaite. Number 1, 2, 3. Bangko ako. Pero, these rallies are political at walang pumipigil para suportahan yung tao. Ngayon, medyo na-concern lang ako, na kanina binabagit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers, but are we looking at a people power 2, 3, 4? Ganyan ba? Huh? Ako hindi pa nga sa ganun eh. Pagpapakita pa lang ng suporta. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. What we need to proceed with whatever complaint, yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. But if you want a revolution, well, we can give it to you.
Kung ang tingin ba ng taong bayan, kaguluhan ang sagot ngayon, kailangan mag-ayos-ayos tayo. Pero Hindi ho kaguluhan. Explain ko sa'yo Attorney to, alam ko Attorney. Kung mali ako, sabihin mo na lang. Explain ko sa'yo, hindi kaguluhan. Kasi sometimes, alam mo, ganito yan Parang isang taong may sakit. Halimbawa, isang tao may sakit na kailangan niyang magpagamot. Cancer patient, di ba? Kailangan niya magpagamot, magkikimo siya, tsaka kung ano, mga radiation, di ba? Medyo may pain yun. I know that because my mother went through it, di ba? May pain yun. Does it mean the doctor wants to harm my mom? Bakit niya pinakimo? No. Sometimes it is necessary to be hurt so that you will be healed. Correct? Sa buhay, pangaralan kita ng kaperaso lang I'll give you a little of the perspective in life. Sa buhay, minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga sakit sa buhay like sabihin na natin separation. Pinapadaan tayo dyan o kaya hardship. It is not because God wants us to be destroyed. Sa matter of fact, kabaligtaran yun. He wants us to be stronger. Kaya niya tayo hinahayaan dumaan sa ganyang pagsusubok, mga ganyang pagsubok. Ibig sabihin, it is not God's intention na bumagsak tayo. Pag minsan nasasaktan tayo o di kaya meron tayong pinagdadaan ng matindi, lungkot, depression, minsan hindi. Sometimes it's God's way of waking us up. Sometimes it's God's way na para ho tayo ay mas maunawaan natin ng bagay-bagay. And after that, we will come out stronger person. So, anong relationship niya sa bansa? Yung sinasabi mo na kaya yung ba sinasabi ni Panelo para magkagulo? Hindi. Sometimes, I'm not saying this is the time, but sometimes, we need a little of, alam mo yun, shakening. Whatever, basta in legal way, okay? In legal way, to shaken our country, a little chaos para maayos yung bansa. Sometimes we need that. Tama, mali. As a matter of fact, meron pa nga kayong ginagamit na example dyan, yung EDSA nyo. Yung unang EDSA. Di ba? Magulo. Nagkaroon ng pagbabaliktad. Na-shaken ng konstitusyon. Lahat na supposedly, dapat aayusin ng bansa. Hindi na ayos. Lalong gumulo. Pero ayun ang ibig ko sabihin, mga kababayan. Hindi naman sinasabi ni Panelo na banggulo yung mga army. Hindi! Wala siya sinasabing ganun. O, hindi. Ang sinasabi lang, magising yung iba nating mga uniform personnel at maunawaan. Tingnan nyo, nasusunod pa ba ang konstitusyon na inyong dapat pinoprotektahan? It's for you to evaluate. Sometimes the pain, the hardship na pinagdadaanan natin bilang isang bayan, dahilan po yan para tayo ay mabago at maayos. Di ba? Alam mo ho ba? Ito, para lang sa kaalaman mo. Ewan ko kung alam mo to. Hindi mo ba alam sa ibang bansa mas nag-e-excel ang mga Pilipino na OFW, mga Filipino worker more than other countries? Kasi tayo sanay. Sanay sa hirap. Sanay sa lahat ng bagay. Lahat ng trabaho, alam natin. Kasi nga tayo all around tayo Di ba? Sa bahay natin. Pag galing tayo sa mahirap, nagiging electrician, tubero, lahat ginagawa natin. Diba? Ang tindi nung paghihirap na yun. Magtataka ka, bakit ka naghihirap ng gano'n? Nung naging OFW ka ngayon. Pagpunta mo ng ibang bansa, mas magagaling ka sa ibang lahi. Bakit? Lahat alam mo Pag inuto sa'yo, bahala. Relax, namatay lang ang tubig. Akong bahala, barado lang. Sus! Kahit hindi yun hindi yun ang description mo, teacher ang pinasok mo. Kaya lang nagka-problema sa school. Di ba? Halimbawa, nagka-problema sa school. Bumara yung CR. Relax lang. Cool lang ang kailangan niyan. Ayos na yan. Yun ang tinatawag natin na dumaan sa paghihirap yung tao
nagkaroon ng keyo sa buhay niya, pero mas nag-excel siya. So, ganun din yung sinasabi, we are not asking for gulo. Walang ganun. Ang sinasabi natin dito, gusto natin maayos ang bayan natin. Ngayon, yung ginawang step ng INC para magising ang bawat Pilipino at bawat sekta ng ating bayan. Kasi alam mo, marami nagising. Hindi lamang po ang mga uniform personnel. Even the business side o yung mga businessman natin nagising doon sa ginawa ng INC. O, di ba? Yun ang sinasabi natin, madam. Ang importante, siguro, para sa 2025 elections, dapat hindi na kayo maboto. Yun ang importante doon. Dapat hindi na kayo maboto. Yun talaga importante doon. Di ba?